hapon po sa inyong lahat. Pwede kayang wag na lang akong hanginan dito. Pwede paki-off na lang to. Sino? Oh, bibiling ko na lang sa'yo. Well, praise the Lord. It's good to be here today and tomorrow. At ako po ay excited. Ano po? Bagaman po ay medyo busy, kagaling lang po namin sa... Meron pa, Brad? Malamig pa rin. Pinipindot lang dyan? Grabe ka. Sa amin, hinihila eh. Gagaling lang po namin sa Israel. At meron po tayong gawain sa Israel, sa Tel Aviv. At dumating po kami doon ng Thursday. And then Friday ay yung aming 4th anniversary. At nakakatuwa naman po kasi nung gabi ay puno yung loob ng mga bisita at yung mga members ang nasa labas ay medyo malamig na. Sabi ko magtiis kayo. Tapos ay the following day ay nagbaptize po kami. Ang ginawa namin, napaka buti ng Diyos. Nag-offer kami sa mga Pilipino na free tour. Punta kami ng Jerusalem, ng ibang bahagi. Pero ang main pinuntahan namin ay yung Jerusalem, yung Garden Tomb, and where Jesus was crucified, Jesus was buried and rose again. A Garden Tomb. Opo. At meron kaming 250 Filipinos, 5 buses. At 5 kaming nag-preach. 3 lang po kasi yung lalaki. Ako si Brother Mord, tsaka si preacher Joshua Katapang. Ay wala nang magpipreach na iba. Sabi ko sa labas naman ng church pinag-preach ko si Ma'am Del. At saka yung asawa ng preacher namin sa Taiwan, kasama namin. So tigis sa kaming bus. Pagdating po doon sa sa Garden Tomb, ay inipon pa namin doon sa may auditorium doon. Kasya kami lahat. Kulang pa nga. Pero I preach again the gospel. Mayroong candidates na 45 for baptism. Pero doon, mayroong nag-decide na so we have 72 baptism sa Jordan River where Jesus was baptized. Kaya salamat sa Panginoon. Meron pa po sanang iba. Kaya lang, hindi kami allowed na mag-baptize na walang baptismal robe. Kaya yun ang standard nila. Ay wala na ho, naubusan sila. Kaya siguro mga 85 or 90 kami dapat. Kaya first time sa aking ministry by the grace of God to baptize in late in the afternoon ng 72. Naalala ko tuloy yung grade ni Pastor Ian. 72. Bakit kaya yung pangalan mong tumama sa isip ko, ano? Talagang love na love kita. Ayun, and then pagbaba namin ay sa naman po sa Dubai. Meron tayong gawain sa Dubai. At pinagpala rin ng Panginoon, nag-baptize ng 8. And then dumating kami dito last Thursday. Last Sunday, I was in Lipa City at merong 764 professions of faith. Opo. Kaya, and then sa gabi, doon naman po ako nag-preach sa Tanza, Cavite, kay Pastor Baugan. Kaya, hindi pa kami nagkikita po sa simbahan. Hindi ko pa alam kung kilala pa nila ako, pero ay hindi ko naman pumatanggihan si Pastor Ventura. Kasi may pinagsamahan din po naman kami dito at saka gusto ko makita ulit si Krista kung paano siya mag-play ng piano, kung marunong pa rin. Pero lalong gumaling salamat sa Panginoon. At ako nagpapasalamat sa mga pastors. Saturday ngayon, pero kasama natin sila dito. At salamat sa Panginoon. Pag-pray niyo po at sa December 7 po ay yun po in 1 month 1 month wala po sa amin, pero December 7
I'll be in San Pedro. Kahapon, merong winitnessan na dalawang engineers and yung boss nila kasi gusto ko ipasolar yung aming auditorium. Pagkatapos ay sabi ko, it is not accidentally na kayo ay nakapunta rito at mayroong main purpose ang Panginoon. So, ako pastor, kasalanan ko pag hindi ko kayo na-witnessan. Kaya dapat makinig kayo. Ngayon, kung hindi kayo makikinig, umalis na kayo at maghahanap naman kami ng ibang contractor. Makikinig po kami. Ayun, nakinig. Tumanggap tuloy sa Panginoon. Ayun, bisita ko sila sa Linggo, sa December 7, kasama yung big boss nila. Kaya, it's a big company, so ang ano nila ay solar company. Yun. Kaya, pag-pray po natin, alam nyo, dapat natin talagang maabot ang mga taong kailangan abutin sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Amen? Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Kaya, ganyan din po, pag-pray po na siguro mag-o-offer po ako na kung hindi po next year ay the following year, kung bukas pa rin ang Israel, kasi nagsara yan eh. Pero by the grace of God ay naging open kaya nakapunta kami. Alam nyo, 3 beses ko na po nakita yung Garden of yung Garden Tomb. And every time I go there, talagang lumuluhaw ako. Kasi naalala ko ang Panginoon. Nakita ko yung cross, pinagpakuan sa Panginoon. Nakita ko yung ipinapalo sa Kanya na may tilik na maybe 1.5 inch. Na pagpapalo sa Kanya, hihilahin ng mga kawal Romano 39 times. Pagkatapos kinoronahan siya ng tinik na mayroon ding, I think, 1.5 inch. Tinisyo ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano nanlalamig, dapat ikaw ay uminit. Hindi po tayo dinisign ng Diyos na taga-upo lamang. Kailangan tayo ay merong ginagawa. Kaya salamat sa Panginoon. By the grace of God naman po, hindi po ako nagmamalaki. Yan ay biyaya ng Diyos. Yung aming auditorium pag Sunday ay puno po. And then across the street, there's yung aming admin building ay puno din po. So we are planning to build a 5,000 seating capacity. And pray for me because I'm already 71 years old. Wala po sa mukha, nasa lakad. Pero, Pastor, nagbabasketball pa ako. Nagbabasketball ako. Ako ang taga-abot ng tuwalya at saka... Malaking trabaho yun, pambira. Titiisin mo yung baho ng pawis nila. Kaya, salamat sa Panginoon. At ako po'y mag-52 years na. 1973, I surrender my life. 52 years na sa ministry. The more I love the ministry. I want to use the rest of my life serving the Lord. At wala po tayong pwedeng ipagmalaki, ipagyabang, kundi ang Panginoon lamang. Kaya kayong mga young people, if I were you, I'm going to surrender your life. Where are you going to use your life? Hindi naman natin madadala yung diploma sa langit. Sino yung nagsabing right? Sabi nung isa, hindi, left. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at sa pamilyang ibinigay sa akin ng Panginoon. Nagpapasalamat ko sa magulang ko sapagkat ayaw ko po ng ministry, ayaw ko nga ng Bible eh. Ayaw ko ng Bible. Pag pumupunta yung si Pastor Porto, siguro nakikilala nga anong pastor na yung pangalan. Pag pumupunta, papunta pala siya sa bahay, takbo na ako. Ayaw ko. Ayaw ko ng church, ayaw ko ng Bible. Pinapupunta ko ng tatay ko, ayaw ko. Sabi ng tatay ko, ayaw ang sumunod sa akin, umalis ka sa bahay. Di sinubukan ko, umalis ako. 9 months.
Punta ako ng Bulacan. Sa Bicol po ako lumaki. Punta ako ng Bulacan. Nagtrabaho ko sa construction. Marami namang natutunan. But after 9 months, bumalik ako. Sabi ng tatay ko, bakit ka bumalik? Susunod na po. Punta simbahan. Kapakinig ng gospel. Kapakinig ako ng preaching. Ang preaching ni Pastor Porto about hell. Sabi ko pa, tapos diniin niya, in-expound yung about sin. Because we are sinners, we are going to hell. Sabi ko, alam ko ako yung makasalanan. Ayaw kong punta sa impyerno. Sabi niya, sa impyerno may apoy, sa impyerno, in-expound niya yun. Doon pa lang po sa upuan, nagsisin ako ng kasalanan. Tinanggap ko na si Kristo yung sariling tagapagligtas. And again, never dream to be a pastor. Mas gusto ko talaga Philippine Military Academy. Pero ayaw ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, pag doon ka pumunta, hindi kita susuportahan. Sinubukan ko maghanap ng trabaho, wala akong kuha ng trabaho. Tapos 3 gabi, hindi ako nakatulog. Am I going to go to Bible college or no? Pero 3 gabi, talaga hindi ako nakatulog. Sabi ko sa nanay ko, Nay, punta ako sa Bible college. Sigurado mo? Opo. Baka umalis ka na naman. Sabi ko, hindi po. Punta ako ng Bible college. Kaya yung sumunod sa magulang ay napakaganda. Pupunta ako ng Bible college. Ayun. 1973. And then 73, August 25, I surrender my life sa Panginoon. And until now, I'm enjoying it. Kaya in-encourage ko lalo yung mga kalalakihan, mga kabataan, kulang na kulang ang ating mga manggagawa. Kulang na kulang. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. May 4 kaming anak. Yung panganay ko ay asawa ng preacher, si Preacher Meljun. Pagkatapos yung bunso kong babae ay asawa ng missionary. Pagkatapos yung pang-4 na bunsong lalaki ay project. Pag ayaw sumunod, project yun. Kaya, pero ay ako nagpapasalamat sa Diyos. Medyo, ako hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Kaya pinakamasarap na gawain ay maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, ako ay nagpapatutuo sa inyo, I've been in many countries. Meron kami mga mission work. Meron kami sa Guam. I've been in Saipan. Sa Saipan ay 73,000 ang population. Ang Pilipino ay 53. Punta ka ng hotel, sasabihin sa iyo sa gabi, magandang gabi po, pambihira. Na-conquered ng Pinoy yung Saipan. Sa Guam naman po ay 40% ay Pilipino. Kaya meron po tayong gawain sa Guam. Meron po tayong gawain sa Thailand, Singapore. Meron nga ditong napunta sa Singapore. At ganyan po ay sa Cyprus. Meron po tayo sa Cyprus. At ganyan po sa Hong Kong. Meron sa Hong Kong. At yung sa Hong Kong po sa ngayon ay wala pang preacher kasi puro sila babae. Pagkatapos ay kaya nagla-live stream lang po sila. Pero salamat pa rin sa Panginoon sa live stream. It works. Kaya and then dito sa Mindanao, meron po tayong gawain. At binilang ko po lahat ay more than about 236 churches ang naging bunga ng CBBC San Pedro. At salamat sa Panginoon na ayan po ay kanyang gawain. At sabi ko nga, pag ako'y kinuha ng Panginoon, ay siyempre ay mayroong mag-take over ng work. Kaya, pero matagal pa yun. Para kayo nagmamadali Grabe naman kayo. Okay, open your Bible please. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Tayo po ay magstaying lahat. Bilang pagalang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 4. From verse 1 to 5, babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong Bible. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. 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 Praise the Lord. Hindi bawal dito mag-amen, ano? Sa iba bawal
Pastor, bawal dito sa amin. Mag-amen. Ay, sabi ko, uwi na ako. Amen? Sabi ng pastor, amen. Oh, hindi pala bawal. Hindi, sige. Okay, verse 1. Sabi ng Biblia, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season or out of season. Reprove, rebuke, exhort with long-suffering and doctrine. For the time will come when they will endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of evangelist, make full proof of the ministry. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na aming binasa, sa mga awitin na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa ika-38 na anniversary ng Northside Baptist Church, Bible Baptist Church. Salamat din po sa mga pastor na naririto. Pagpalain niyo po ang gawain na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa. At ganyan po ang sinumang naririto, kung meron po ditong hindi paligtas, huwag niyong papayagan na matapos ang service na hindi po sila matanggap sa inyo na sariling tagapagligtas. Pagpapalain niyo po ang aming service bukas, the celebration, ang aming dalangin Panginoon, maraming mga kaluluwang maligtas, at ganyan po sa bawat independent Bible-believing soul-winning Baptist Church, dito po sa Ilocos, Ilocosur, at dito po sa Northern Luzon, ang aming dalangin, O Diyos, ay maraming mga makapakinig ng Ebanghelyo at magsisi ng kasalanan, tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Patawad po sa inyong mga kasalanan, pagpalain niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa aking sarili, wala po magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, thy name be lifted up. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. Tandaan po natin na ito po sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. At tandaan po natin na ito'y sulat niya kay Timothy as a preacher. And as a preacher, tandaan natin ito si Apostol Pablo ay isang missionary. He is a church planter. Yun ang kanyang trabaho. At siya po ang nagtayo ng mga simbahan. Most of the churches in the New Testament ay ang ginamit ng Panginoon ay si Apostle Paul. Tandaan po natin, yan ang pinakang gawain ng simbahan. Hindi po dapat tayo ay satisfied na just one church. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay to evangelize the world. Yan po ang purpose ng Panginoon. Pero tandaan po natin, we are on the last days. Ang sabi ng Bible, perilous time shall come. So ngayon pong hapon, ang mensahe po ay how to keep our churches alive in these last days. Paano natin palalagin na ang mga simbahan ngayon ay maging buhay in these last days. Sapagkat sabi ng Bible sa chapter 3, sa 2 Timothy, then this now also, that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and holy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. Ang kailangan nating simbahan ngayon, mga kapatid, ay simbahan na yung pinasimulan ng ating Panginoong Jesucristo. Alive, buhay, just like this church. Alive in singing, alive in soul winning, alive in sharing our resources to the work of God and preaching the Word of God. Yan ang simbahan na kailangan natin ngayon. Pero nakakalungkot po na maraming simbahan na nagbabago. Ang iba inaalis yung word na Baptist.
Ang iba'y pinapalitan ng ang kanilang Bible. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. The kind of Bible when I got saved is the same Bible I'm using until now. I never plan to change it. Strongly believe in the King James Bible. Not the new one. If it is new, that is not true. If it is true, that is not new. Yan po ang principle. Tandaan po natin, si Apostle Paul ay kanyang nabanggit sa binasa natin kanina mga kapatid, sa obserbasyon ng kung anong mga churches klase ngayon. Alam niyo ba, maging sa Amerika, there's a lot of Baptist building, but no people. Isa na po, ang Amerika ay may mga mayor na ngayon na mga Muslims. Nasaan yung Amerika? Iyan po ay bansa na andyan ang gospel. They're missionary senders. It was started in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of there. Ang Amerika po ang nagdala ng gospel sa atin. But it's sad. Punta ka ng Amerika, I'm telling you, talagang Baptist churches are decreasing. Pastors are compromising. We are on the last days. Sabi nga, minention din po ni Apostle Paul that he mentioned about the departing of some from the faith. They changed their Bible. They changed their music. And removing the name Baptist and the signboard and dropping their standards. Kaya sabi ng Bible, doon po sa 2 Timothy, chapter 4 and verse 10. Kaya sabi ng Bible, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Si Demas, ang dami niyan ngayon sa mga Baptist churches. Di masyadong nag-a-attend. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong on time. Ang dami niyan sa Baptist. Kahit po sa amin. Alam nyo, I always encourage our people to come to church on time. Don't be late. Alam nyo ba, pagka ang pupuntahan mo ay mahalagang tao sa'yo, ayaw mo siyang maghintay sa'yo. Tama? Pagka ang tao na kakatagpuin mo ay taong mahalaga sa buhay mo, ayaw mo siyang mauna sa'yo. Tama? Ay bakit pag sa simbahan, pag Sunday, parang wala nang buhay. Punta na simbahan, late na, kung lumakad, akala mo inutangan ng 10 million. Ha? Dapat excited tayo. Sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Ipakita natin, mga kapatid. Nakakalungkot ang ibang mga Krisyano. Punta na simbahan, naka-t-shirt na lang. Sa Alabang, maraming fellowship dyan. Mga edukadong tao. Pupunta ng linggo sa kanilang, ang tawag nun, sa golf. Mga naka-shorts. Pagkatapos, pag-uwi, dadaan na simbahan. Ayun, nakasimba na. Mas decente pa yung pagpunta nila sa kanilang opisina kaysa pagpunta sa simbahan. Mga kapatid, yung sinasabi ni sa Book of Amos, chapter 7, tingnan niyo po sabi ng Bible. Basahin natin. Sa Book of Amos. Ang Amos po ay nasa Bible. Malapit po yan sa Hosea. After Hosea ay Amos. Joel, Amos. Ayan. Sa chapter 7 and verse 7 and 8. Ito yung sabi ng Bible. And the Lord, thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall,
made by plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. And then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel, and I will not again pass by them anymore. Alam niyo yung plumb line? Yun yung hulog. Alam niyo yung plumb line? Yung may tulis ang dulo. Na kung gusto mong diretso ang poste, lalagyan mo ng plumb line. Maganda. Wala kayo nakitang hinulugan ng plumb line, pero yung haligi, nakaganyan. Wala yung sa hulog. Maraming simbahan ngayon, wala na sa hulog. Nahulog na nga eh. At maraming Kristiyano, if we are not serving God, wala ka sa hulog. Pag mayroong congregational singing and you are not singing, wala ka sa hulog. At tandaan natin, ang pinakang-plumb line natin ay salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang doktrina ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi pag-anib sa reliyon. Ang kaligtasan ay hindi sa pagpipinitensya. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Kaya sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And if you are saved, you need to make your life na ikaw ay nasa plumb line. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Sabi nga, for Demas had forsaken me. Samantalang si Demas ay assistant niya yan. Napaka-faithful yan. Pero na-attract ng sanlibutan. Yan ang nakalulungkot. Kaya alam yung ginagawa namin. Pag mayroon, alam nyo na simulan niyang ministry namin sa Taiwan, isang babae lang. Member ng church. Wala siyang mapuntahan doon. So, sabi ko, padalan kita ng, wala pa nung cellphone eh. Padalan kita ng ng tape. Yung tape recorder. Yung cassette. Pinadalhan ko. Sabi ko, imbitahin mo yung roommate mo, 8 daw sila, imbitahin mo at pakinggan nyo. At pagkatapos mapakinggan nyo, mag-invitation ka. Patanggapin mo siya sa Panginoon sila. Ginawa niya yun. Ngayon, wala silang mapuntahan. Sabi ko, sige, punta ako dyan. Wala, noon, kailangan pa ang visa going to Taiwan. Pero ngayon, wala na. Ngayon, sabi ko, sige, punta ako dyan. Punta ako sa Taiwan Embassy. Pagpunta ko doon, sabi nung mayroon po ba kayong invitation? Sabi ko po, wala po. Pero meron akong US visa nakalagay doon. Sabi niya, baka hindi po kayo maaprubahan. Sabi ko, okay lang po. Ay 4,000 yung bayad noon. Sabi ko, okay lang po. Pinag-pray ko. Sabi ko, sige po, balik kayo after 3 days. Ba, pagbalik ko may visa. Punta ako ngayon doon. Ay June. Ang init sa Taiwan, di ba? Pag June. Sobrang init. Alam niyo kung saan ako tumuloy? Wala akong hotel tuluyan. Wala. Nakisama ako dun sa dorm ng mga lalaki. Buti lang sa mga lalaki, hindi sa babae. Dun, sobrang init. Electric fan, mainit. Mainit talaga. Ang plano ko ay 2 Sundays. Pero hindi ko matagalan. Una nag-service kami nung Sunday yun sa ilalim ng Bongabilla tree sa Kaohsiung. 8 lang kami. Pero by the grace of God, to make the story short, ngayon mayroon 16 outreaches. Nagsimula sa isa. At nagsimula sa dormitory, sa room ng mga ladies. Sa isang miyembro na galing San Pedro. Pero nasaan na yung babaeng yun na nagsimula? It's gone. See? Kaya dapat tayo magpapatuloy. Anong ibig sabihin ng anniversary? Tomorrow is your 38th anniversary. Ang celebration, mga kapatid, ay hindi yung kainan.
Ang celebration ay maraming kaluluwang dadalhin sa church at gawing history ng simbahan na on the 38th anniversary ay mayroong 300 souls got saved. Nung kami ho'y mag-silver anniversary, kaya ang anniversary po namin ngayon, 4 Sundays. Pag nataon ay ang January, 5 Sundays, ginagawa namin yung 5 Sundays. 3 Sundays ng January at 2 Sundays ng February. Alam mo, naging bisita namin ng silver anniversary namin, 31,000 lahat. In 5 Sundays. Mga kapatid, ang kailangan lang natin, trabaho eh. Oo. Kahit na anong laki ng choir, pag walang kaluluwang naliligtas, mga kapatid. You know what? God counts souls because Jesus came for souls. Jesus established the church for souls. Kaya tingnan niyo yung characteristic ng mga tao in the last days. Sabi ng Bible, sabi ng Biblia, look at the attitude of the people in the last days. Sabi sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 3, ungrateful. Yan sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3. Ang sabi ng Bible sa verse 1, sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Ito ang tao ngayon. Kaya mahalaga po yung Sunday school. Yung series of lesson, kailangan po yan sa simbahan. Kaya meron kami monthly, yearly team. And then monthly. Para ang tao'y lumago. Na sila ay, ang layunin natin mga kapatid, ay ma-encourage ang mga tao, matuto sila. Can you imagine, meron pong isa sa Taiwan, na yan ay walang kaimik-imik, hindi mo makausap. Pero by the grace of God, nung masave siya, nagsimulang nagsalita. Ay ngayon, siya na nagpipreach sa isang outreach. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Gawain to ng Diyos. Ang pinakamahalaga, ilagay natin ang ating puso sa salita ng Panginoon. Pakinggan po natin. Pag tayo nagpipreach, pag mayroon nagpipreach, ay kailangan tayo makinig at paanamnamin natin kung ano ang gusto ng Diyos. What is God's plan in my life? What is God's plan in your life? Kaya salamat sa Panginoon na ang mga churches na kanilang pinopromote ay soul winning, soul winning, soul winning, soul winning, soul winning. Because soul winning is the main thing. Soul winning is the main thing. Why Jesus came? For the souls of men. Why Jesus came? For sinners. Why Jesus came? To die on the cross, shed His blood because of the sins of the world. Nakapako na nga siya sa cross, soul winner pa rin ng Panginoon eh. Why? That is His main thing. Akalain mo yan? Nakapako na siya. Oh, sabi niya bago siya nalagutan ng hininga, it is finished. Hindi niya sinabing I am finished. It is finished. Anong tinapos niya? Pagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo magtatrabaho para maligtas. Si Kristo na ang nagtrabaho. Ang dapat nilang tanggapin natin ay sa pananampalataya, pagtiwala sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan ho ang hindi matanggap ng ibang mga simbahan. Oo. Lalo na yung dating doon. Kala mo yan?
Yung mga Jehovah's, doon po sa Camaligalbay, nag-start po ako ng gawain doon. Church, nasa Bible College ako, graduating, nag-start ako ng work. Ang Bicol po ay saradong Katoliko. Kasi ang mga Prailing Kastila nagduong doon sa Albay at saka sa Sorsogon. Kaya doon mo makikita na mayroong 1,700 na binild ng mga Prailing Kastila na building. Di ba nandun yung nalubog nung pumutok ang may volcano, ang lumabas na lang ay yung Campanilla. Doon, saradong Katoliko yan. Kaya nung pag nag-ususulwinin kami, kakatok ka pa lang, may dalang Bible, sasara na yung pinto. Sarado kami Katoliko! Pak! Sasabihin naman namin, bubuksan namin, dala namin susi. Tama? Ano yung susi? Gospel! What is gospel? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Hindi reliyon. Kaya dapat pag nag-introduction ka, hindi po reliyon ang ating pag-uusapan. Hindi po reliyon ang dala namin kasi alam namin meron kayong reliyon. Ang mahalagang katanungan, pag namatay tayong dalawa ngayon, tiyak mo na ba ang langit? Sabi siguro ng mama, nung 3 kahapon, pambihira, akala ko magbi-business kami dito. Yung patatanungin kami pag namatay kung saan kami pupunta. Pag-uusapan pala dito, kamatayan. Eh kahit saan man tayo pumunta, hindi pag-usapan, darating yan sa buhay. Di ba? Hindi natin alam. Kaya pagpunta mo ng sementeryo, meron ganyang kabaong. Ano ibig sabihin yan? Sanggol, binatilyo, binata, matandang binata, seniors. Ano ibig sabihin yan? Death is not respecter of person. See? Totoo yan. Sabi ng isang kaibigan, ano pastor, yung iniimbitahan ko uli. Umating kasi sa amin, iniimbitahan ko uli, ayaw na. Sabi ko, bakit? Ay, ang pinag-uusapan pala dyan sa inyo, kamatayan. Sabi niya sa kanya, kahit hindi ay pag-usapan, ngayon baka mamatay ka. Mga kapatid, tingnan nyo. Ang ginagawang ng Diablo, talagang pinipersecute ang mga simbahan. Nagiging tamad ang mga Kristiyano. Tingnan nyo, practical. Pag magtatrabaho, ang aga ng gising. Pag ang anak papasok sa school, ang aga ng gising. Pero pag linggo, ano? Hindi late sa school, hindi late sa trabaho, pero sa church late. Ganun ba ang trato natin sa Diyos? Ako po'y trinin ng tatay ko. Hanggang sa ako'y nag-asawa, hindi namin naranasan sa bahay, nagkaroon kami ng stove. Gas stove. Kahoy ho. Ako ang nangangahoy sa bundok. At kaya po malaki ang liig ko kasi gusto ko isang kahuyan lang panggatong sa buong sanlinggo. Mahina ako sa balikat dito. Sinusunong ko yan. May alaga akong 2 kalabaw, meron kaming piggery, 6 na pinto. Ako lahat naglilinis, wala akong faucet. Manual pump. Salamat sa Panginoon. Minsan, iiyak ka. Gigisingin kami ng tatay ko, 4 o'clock in the morning. Sa probinsya yun. 4 o'clock. Pag kayo nagising yan, gigisingin na. Oh, gising na kayo, gising na kayo. Punta yun ng, sa probinsya, malayo yung CR, di ba? Pagkatapos, pagbalik niyan, may dala ng timba, may laman ng tubig. Pag nandun ka pa sa higaan, bubuhusan ka. Minsan lang ako nabuhusan at kailanman na hindi na naulit. Ay, pag ganyan mo yung ginawa, abusive daw yun. At kaya marami ngayong mga bata, spoiled, tamad. Mag-graduate na sa high school, nanay pa naglalaba. Totoo yan. Kaya ang Bible laging tama. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it.
Ay ganun din sa simbahan eh. Kaya alam nyo, mas maganda sa simbahan, magkakatabi ang pamilya. Kasi pag sa ibang katabi, mga barkada, nagkikwentuhan lang. Tapos nagtitextan pa. Alam niyo si Pastor Meljun, tsaka yung panganay ko, sila'y nakahawak ng cellphone nung sila ay staff na. Ngayon, kasi kahit sa aming academy, ang mga bata may cellphone, pinapakulikta ko. Walang cellphone habang may klase. Miniting ko yung mga magulang. Kung ayaw nyo, ilabas yung anak nyo. Mga kapatid, hindi tayo makakapag-train. Tingnan nyo, kung tayong mga tatay, wala tayong, hindi natin ititrain yung ating mga anak. Sino magtitrain sa kanila? Barkada? Kaibigan? Mga kapatid, ay i-build natin sila. Tayo magturo sa kanila. Huwag natin lang tayo masayahan na sila'y nasa Sunday school, sila'y nasa worship service. Dapat nandun sa pamilya, mayroong devotion, mayroong nagtuturo sa mga anak. At dapat ay mayroon ng instruction. Dapat pag Sabado pa lang, nakahanda na yung kanilang damit. Itong damit at itong ganitong oras tayo ang alis. At ayaw kong malay. Amen? Wala hong huli sa pagsimula ng tama. If we are teachable, if we want to produce good and good fruit and ripe fruit, I'm telling you, sabihin ko po sa inyo, we need to start it. Tingnan niyo po sa Old Testament. Sa Old Testament, wala namang school Walang elementary, walang college sa Old Testament. Pero ang mga bata ang titino. Bakit? Sa bahay ho kasi. School begins in the home. Amen? Eh, ngayon, wala na. Parehas na magulang, nagtatrabaho. Pagkatapos, ang nag-aalaga sa anak nila, yung katulong. Kaya sino ang naka-influensya dun sa anak nila? Tapos paghahanapan natin na igalang tayo. Wala naman tayong itinanim sa kanila. Yan po'y laging produkto ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, teach your children, train them according to the Word of God. Huwag natin silang bayaan na ma-attract. My goodness, grabe na ngayon ang henerasyon. Punta ka ng malls, doon mo expose ang mga anak mo, ang mga kasuutan, grabe na. Grabe na. Ay, sinong representative ng Panginoon dito sa mundo para maging example? Tayo, mga Kristiyano. Ay, ngayon, ang dami-dami na ngayong bading. Kadami na ngayon. Alam niyo kung bakit? Inalis kasi yung C80 sa ROTC. Ay, grabe na ngayon. Hindi na maintindihan kung ano ba talaga sila. Akala ko nasunog na sa Sodom and Gomorrah, mga nakatakas pa. Nakarating pa ng lawag. Kaya dapat tayong mga, alam yung pinakamagandang pagpapalaki sa bahay, nanay, train your daughter. Tatay, train your son. Ngayon, fourth year high school na, nakadikit siya, mama, mama, mama. Oo. Para may hawak pang tsupon eh. Ganon din, kahit sa simbahan, ganon din. Alam niyo, gusto ng maraming mga membro, sila ay ayunan ng pastor.
Ay sa dami ng miyembro, aayunan mo sila lahat, maluloko ang pastor. Ang ating standard ay Word of God. Hindi po miyembro ang tumawag sa pastor para magpastor. Ang Diyos. Kaya sabi ng Bible sa verse 2 ng chapter 4 and verse 2, preach the Word. Preach the Word. Be instant in season or out of season. See, wala ipipreach kundi Word of God. Are you listening? Kaya to keep our church alive, ay huwag natin papayagan na marami na ngayon patayin na simbahan by natural death. Yung kantahan lamang walang kabuhay-buhay. There's joy in serving Jesus. There is joy in serving. Parang naglalakad sa ilalim ng nyuga na may hawak na. Sino isang leader nyo? Ikaw? Oo, may buhay ito. May buhay yan. Yan, gusto ko mga song leader. Amen? Dapat lively. Inaantok na nga. Banatan mo ba? There is joy and kaya, tandaan po natin mga kapatid, ang ating message, ang ating music, ang ating mission, ang ating motivation, ang ating missionaries, and most especially the mandate of God to preach the gospel, to go win souls, ay huwag nating kalilimutan. So, para po maging buhay ang ating simbahan, tatlong bagay lang po ito. Number 1, always get involved in the work of the Lord. Always get involved. In Acts chapter 2, puntahan po natin, Acts chapter 2 and verse 41. Itong book of Acts, this is not the Acts of the Apostle. This is the Acts of the Holy Spirit in the life of the apostles. Look at verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and added unto them, and they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about how many? 3,000 souls. And after they got saved, they got baptized. And after they got baptized, ano sabi sa verse 42? And they continued. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and breaking bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men, as every man had need. Verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did it their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church weekly, daily, amen, such as should be saved. If they added daily, they have a daily soul winning. Alam nyo, dapat may ugali natin. May trucks kayo dito, Pastor? Trucks. Dapat lagi tayong may trucks. Yung katabi ko sa aeroplano, kinausap ko. Sabi ko, Pastor Ed Lauren ako. Saan ka galing? Sabi niya, Singapore. Wow. Taga rito ka ba sa Luwag? Hindi po, yung asawa ko taga rito. Alam ka bang uuwi? Opo. Sabi ko, buti naman. Pero alam mo, pastor po ako, mayroong babasahin, ipapababa na kami kasi natulog siya eh. Pakibasa po nito. See? And then mayroon po ang address dyan, pangalan ko po ang nandyan. Witnessan. Ang aking pong commitment sa Panginoon, ayaw kong lumipas ang isang araw na wala akong nakakausap para pahayagan ang salita ng Panginoon. Why? Ini-emphasis natin, that's the main thing. Why are you not doing it? You want to see people saved? Go and witness to them.
Huwag tayong ma-inferior. Anak tayo ng Diyos. Are you listening? Ay, pambira, napakaganda niya. Sunday, may bisita ka. Subukan niyo, mga kapatid. Ay, nung kami mag-start sa San Pedro, 1978, nag-start kami, dumating kami dyan January 5. Ay, hindi makasama ang misis ko kasi si Michelle, ano pa lang yan, 5 months old or 6 months old. So ako lang, may dala akong accordion. Nag-good news classes ako. Pag may mga ano na, kasi bihira yung musical instrument na accordion, di ba? Pag na ano ang tao na a-attract sila, pati mga adults, lumalapit na, ay nilalagay yung accordion, nag-preach na ako. 2 weeks, ginawa ko po yun bago kami nag-start. January 22, 1978, first Sunday, meron kaming 42 in attendance, 13 young people, adults, and 29 children. 3 got saved. Ano bang layunin natin? Why the Northside Bible Baptist Church is existing? What's the purpose of this church? Why did Pastor Brosbaki came? Kung ititrace back nyo ang aking salvation, si Dr. Lee Robertson, sinend out si Pastor Simeon Manalo. Hindi si Felix. Simeon Manalo. Pagkatapos, na-save si Pastor Hernandez. Pagkatapos, na-save si Pastor Porto. Pagkatapos, na-save po ako. Pagkatapos, the rest. So you can trace it back kung saan tayo nang galing. Sino yung nag-win sa'yo? Yan yung taong huwag mong kalilimutan. Amen? Sabi dito, daily. Kung daily, dapat tayo may daily activities. Ay sa San Pedro, yung mga school, pinapasok ho namin yan. Noong isang araw, yung isa naming area captain ay tinawag nung sa school. Sabi niya, di ba nagpipreach ka? Ay bago magsalita si Mayor, mag-preach ka muna. Tapos ipag-pray mo. Ayun, nag-preach sa 200 na mga bata. Always take the opportunity. Amen? Kasi baka, alam nyo, baka ngayon mo lang na-meet yan. Baka, listen to this. Hindi papayagan ng Diyos na makapag-meet tayo ng tao na wala siyang purpose. Ano yung purpose niya? To save the lost. Amen? Kaya activities. And then sa chapter 4 ng Acts and verse 31, ano sabi ng Bible? And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost and speak the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Tandaan po natin, and sa last verse, 37, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Activities, mga kapatid. Amen? Always, not sometimes. Always, not sometimes. Alam nyo, lahat naman tayo may problema. Sino walang problema dito? Pakita sa kamay. Lahat tayo may problema, no? Subukan mo. May problema ka? Mag-witness ka. At pag na-save yun, God will solve the problem. Amen? Soul winning is the main thing. So, soul winning and bringing people to church. So, what sabi ng Bible, how shall they hear without a preacher? Paano sila maliligtas kung walang mangangaral? Maraming trabaho. Okay, salamat sa Panginoon sa mga naglilinis. Your building is very clean. Praise the Lord. Salamat sa mga... Hindi nyo nakikita kung sino yun. Pero sino man yun, God will bless them. Amen? Tandaan po natin, pag ikaw ay ligtas na,
you become servant, not boss, regardless of who you are. Preach ako sa Korea. Yung isang businessman doon, pagkatapos nila pastor ng service, tapos nag-lunch, pagkatapos yung ano mismo, yung businessman, manager, yung boss, pagkatapos nagchinilas, pagkatapos naglilinis ng simbahan. Alam niyo, pagpunta natin sa simbahan, huwag nating ilantad kung sino tayo, kung ano yung position mo. Nasa simbahan ka, anak ka ng Diyos. So ang gagawin natin, yung makadiyos. At hindi yan mangyayari sa iyo unless you humble yourself. Minsan kasi ang pinanghahawakan natin kung sino tayo. Kagabi nung Thursday, nag-soul winning kami. Ang area ang napuntahan ko, pinipili kong lahat ng area namin. We have 36 areas. Pinupuntahan ko, gusto kong puntahan. Nung puntahan ko ng Thursday, ay grabe. Yung pala yung relocation, nirelocate from Tondo, mga iba't ibang mga tao. Yung daan, ang kitid-kitid. Pero alam niyo, yung isang Kristiyano doon, mayroon siyang tindahan, tuwan-tuwa siya, sinara niyo tindahan, nag-Bible study. Pagkatapos yung lahat ng mga tao doon ay kilala na siya, na siyang Kristiyano, kasi ang goal niya, pastor, sana lahat na itong nandito ay maligtas. Businessman yun, businesswoman. Alam nyo, ang dapat natin ipakita sa Panginoon, yung ating seriousness and aggressiveness. Para pagpunta mo sa simbahan, hindi ka nalulupay-pay. Ang iba sa iyo, parang, ang iba nga sa iyo, tingin ko parang inip na. Ano oras kaya ito matatapos? Maya-maya. 7 points na lang. 3 points lang yan. I said, number 1, always, not sometimes, get involved in the work of the Lord. How to keep our churches alive in these last days. We are on the last days. Number 2, always inspire yourself when it comes to spiritual things. Always inspire yourself when it comes to spiritual things. Sabi ng Bible, Philippians. Okay, sabi ko sa Amerika, you look at your Bible in the book of Philippians, chapter 4, verse 4. Ano sabi ng Bible sa verse 4? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Magalak. Alam niyo mga kapatid, pag nasimbahan ka, tapos yung katabi mo hindi natawa, grabe naman yan. Meron pa nga tao talagang parang bibilihin yung tawa niya, yung ngiti niya. Alam niyo, sabi ng iba, I love Filipinos because Filipinos, even they don't understand English, they smile. Siya nga naman, ano? Ay, pambira. Alam, nakakalungkot sa Pilipinas, yung pag tinignan yung mga tao, abala sila sa material na bagay. Pag may dala kang pera, parang nakakatakot dalhin. Ang dami ng mga magnanakaw. Pati simbahan, pinapasok na. Oh! May pambira. Alam mo, ang Japan, nag-imbento sila. Ang inimbento nila yung, anong tawag nun? Yung matitres, anong nawala sa isip ko. Yung parang ilalagay lang dyan tapos mabibilang kung sino nagnanakaw. Hindi scanner eh. Robot. Bumili nag-imbento ang Japan ng robot. Abay pamira, sa Japan walang magnanakaw. Naranasan ko sa Japan, naiwanan ko yung cellphone ko. Sa Japan, sa train. 3:30. Tapos tinext nung aking host, 7 o'clock, 7:30, nasa bahay na yung cellphone. Ay, sa Pilipinas, nasa bag na, dinudukot pa. Kasi nag-imbento sila ng robot.
Bumili nga yung bumili yung presidente ng Mexico. Inilagay sa Mexico City. By 20 minutes, 40 ang nahuli, magnanakaw. Si Trump. Bumili din si Trump. Nilagay sa New York. Pambihira. 40 minutes, 90 ang nahuli magnanakaw. Abay, bumili din si Marcos. Bumili si Marcos. Nilagay sa Quiapo. 10 minutes, wala yung robot. Ay, grabe, no? Oh, grabe. Pinoy talaga. Always inspire yourself when it comes to spiritual things. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Para maggalak ka sa simbahan, magdala ka ng Bible. Hindi yung cellphone. Ay ngayon maraming pastor ang ginagamit niya yung cellphone na. Oh, ang iba yung wala na, hindi na sinusulat sa papel. Ay hindi ako pwede ho ng anong tawag nun? iPad. Ang gusto ko, yellow pad. Aha. Ay, grabe naman yun. Wala namang masama ho. Ako may Bible ako sa cellphone ko eh. Pero sa church, wag yan. Ay, nagbabasa ka, pagtas mamaya, may biglang lumabas. Napamulaga ka. Ay. Ay, blessing yata yun, ha? Ha? Bring your Bible. Amen? Bible ang dalhin mo, kapatid. Ha? When you come to the house of God to worship, kaya sabi ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Gaya ng ugali ng iba na pabaya. Alam mo, pag na-late ka ng Sunday, hindi kumpleto ang Sunday mo. Dapat nandiyan ka pag Sunday school. Alam niyo yung mga Baptist, ang Protestante kasi, sa Methodist, sa mga Protestante, ang mahalaga na sa kanila worship. Pag Sunday school, mga 7, 10, ganyan. No? In our church, we emphasize Sunday school. Sunday school, yan ay series of lessons. Paano tayo lalago spiritual? Katulad ngayon, ang emphasis namin ngayon ay missions. Di alam ng mga members kung ano yung missions. Pagka stewardship, alam ng Panginoon. Alam ng mga members kung paano tayo magbibigay. See? Sapagkat may kasabihan, you always get what you emphasize. You emphasize nothing, you get nothing. Ay tingnan mo, flood control ang emphasis. Anong nakuha? Corruption. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang mahalaga, pagpunta mo sa church, you have an open heart. Open heart. A joyful spirit with a positive spirit. And don't be late and always in a hurry to go home. Come church early and go home late. Ito po, gagawin ko po simbahan namin. Kasi po yung simbahan namin sa subdivision yung pastor ay meron dong nag-leader, ay hindi ko alam kung hanggang buhay siya mag-lead, pero walang nagagawa. So kausapin ko yung mayor. Pag binigay po sa amin yun, Sunday night, ang gagawin ko po ay meron kaming 4 divisions. Every Sunday, ibang division sila maghahanda ng pagkain. Ibig sabihin, ibibinta nila. Kasi pag galing ng simbahan, kung saan napunta? Sa McDonald's. Alam mo ang McDonald's, pambihira. Grabe ang preservative niyan. Ako hindi ko sinisira ang McDonald's, pero ayaw ko na talaga. Ayaw ko na McDonald's. McDo na lang. Hindi talaga. Hindi talaga. Kaya kami, akala mo yan magluluto, mga Kristiyano pa.
O pagkatapos ng service, ayun, tapos may fellowship pa. Uuwi silang masaya. Pag uwi, hindi ka na magluluto. Tutulog na lang. Eh di masaya. Ang pamilya. Parang ayaw niyo maniwala. Eh. Sige. Ha? And then, go home late. Take time for fellowship. Eh kasi linggo-linggo lang naman tayo nagkikita. Ang iba kasi hindi natin ng Wednesday. Oh. Diba? Ay, samantalang ang Wednesday, mahalaga yan. Prayer meeting yan eh. Gusto mo, alam niyo mga maraming nagre-request pero kaunti ang nagpipray. Tama? Sa simbahan pag Wednesday, kakaunti. Ay kami nga, yung balcony pagka prayer meeting, kakaunti lang ang laman eh. Pero yung puno. Because I emphasize, you need to come on Wednesday. See, we always get what we emphasize. Amen? Punta tayo. And then, kung tayo, pag tayo pumunta sa simbahan, dala natin ang tithe saka offering. Eh, pambihira. Pagka magkakain sa McDo, magkano ginagastos? Ang offering, pambihira, ang ingay. Alam niyo, paghulog mo ng barya, nag-aaway doon sa loob ng offering basket. Bakit kami? Pambihira. Tingnan niyo, salamat nga sa Panginoon, aircon ang inyong auditorium. Samantalang dati-dati, papay-pay-pay ka pa, di ba? Oh, pagpagod ka na, ikaw naman. Sabi ko nga, pambira, hindi man lang, itong sa susunod, magdo-donate ako ng pulpito dito. Kasi dito, pag nagkamot ka, kita eh. Wala. Kaya pag hinakati ka dito, gaganon-ganon ka nila. Magdo-donate po ako dito sa inyo na. I-donate ko yung lang tag nun? Yung pang... wallpaper daw. Grabe naman yung barat yun Ilocano talaga. Oy! Kuripot! 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 Ay kailangan tayo maging faithful. Amen? And listen to the preaching. Alam niyo mga kapatid, Wednesday, pray kayo. Thursday, pag-pray niyo, pastor. Friday, God will give him a message para matugunan ang inyong pangangailangan. Kaya pag pinag-pray mo ang pastor, na yun ang nabigyan siya ng mensahe na matugunan ang pangangailangan, pag nag-preach siya at tinamaan ka, mag-amen ka. Huwag mawala yung amen mo para hindi halata na tinamaan ka. Diba? Mahahalata pa rin pag tinamaan na amen. Sabi, amen! So always inspire yourself when it comes to spiritual things. Amen? And the last, always believe the impossible because of all things are possible with God. Amen? Lahat ng imposible ay posible sa Panginoon. Tingnan nyo, si Moses, hindi nila alam kung paano sila tatawid ng Red Sea. Di ba? Hindi nila alam. Pero ano sabi ng Panginoon? Moses, what is in thine hand? A rod. Tinaas, hati. Sabi ng Pilipino nag-pray sa Amerika, Moses commanded the Red Sea. Red Sea divided into two. And the Red Sea was divided into two. And Moses said,
Together again! Ayun, nagbalikan naman. At least naunawaan ng Amerikano. Tatawa-tawa kayo, naunawaan ng Amerikano yun. Na-bless pa sila. Oh, kaya... what is in the na naalaala nyo? Nung ang Panginoon ay pumunta yung sinugod ng 5,000? Di ba? Sinugod siya ng 5,000 na lalaki. Oh, pagkatapos, ano sabi nila, Philip? Sino ba itong mga to? Medyo umandar yung pride niya. Tapos, wala kami ipapakain dito. Oh, yung pinoproblema niyan. Pagkatapos yung bata, narinig niya, nagbabible study ang Panginoon. Nagpaalam sa nanay niya, Nay, punta ako dun, makikinig ako, magpipreach yun. Anak, huwag kang pumunta dun. Punta ka, pero magbaon ka. Ito, magbaon ka. Ha? Wag na, magbaon ka. Baptist preacher rin, mahaba mag-preach yun. Oh, pag punta na siya. Ang baon niya, 2 isda at 5 tinapay. Lumabas ang Panginoon. Nagkakagulo yung mga alagad. Sabi, anong meron? Sabi nga ni Thomas, sabi ni Philip, wala kami ipapakain dyan. 200 penny, wala kami. Ano sabi ng Panginoon? Anong meron? Oh. Huwag mo hanapin yung wala. Anong meron? Tapos, mayroon dito, yung bata, mayroon. 5 tinapay, 2 isda. O tingnan nyo. Nung nasa kamay pa ng bata, yung tinapay at saka yung isda, walang nangyayari. Ibinigay sa Panginoon. God do the miracle. Pinakain. Yung 5,000. Ay kung may kasama nila misis nila, di 10,000 yun. Ay kung may tigigisa pang anak, 15,000. Ay kung Pilipino yun, 70,000. Oh. Alam nyo, when you put your faith in God, God will do the miracle. God will do the miracle. Amen? O tingnan nyo, si Abraham, walang anak. Nagkaroon ng anak. Inihandog niya sa Panginoon. Nung inihandog siya sa Panginoon, lalong siya magkaroon maraming anak. At tayo mga anak ni Abraham. Amen? We need to learn to give to the Lord. With faith, trusting God that He will provide. Tandaan natin mga kapatid, walang anak ng Diyos na gumagawa na nagpalimos ng tinapay. Wala ho. Lahat yan pinagpala ng Panginoon. Ang pinakang mahalaga ay encouragement ko po, lahat from the pastor down to the members. Ngayon pong January, ano po namin, ngayon December, first fruits namin. January, third Sunday hanggang second Sunday ng February ay aming 47th anniversary. At nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga members natuto at mga members nagtitestify sila how the Lord blessed them. Ang kailangan lang po ay tayo ay umaksyon. Tayo'y umaksyon at tayo ay magbigay sa gawain ng Panginoon. Diba? Alam yung widow woman na nagbigay kay Elijah? Diba? Sabi ni Elijah, sabi ng Diyos ko, ay pakainin mo ako, ipagluto mo ako ng aking kakainin. Ay wala na. Yun na lang, ari nang meron sila. Wala na nga kami. Ito na lang, huli na lang ito. Lulutuin ko to. Pagkatapos nitong luto, ayun, ang anak ko namumulot ng patpat para may panggatong. Pag naluto to, kakainin na namin to. At pag nakain namin, wala na kaming kakainin. At kami mamatay na.
Pag nakain namin doon, mamatay na kami. Mabuti lang si Elijah, napakabait ano. Hindi siya tinanong, bakit yung iluluto nyo lason? Kakain nyo? Tapos mamatay na kayo? Oh, pero ano sabi ni Elijah? Ang sabi ng Diyos ko, ipagluto muna ako. Umbira, no? Lakas talaga. Pag ikaw'y preacher talaga, makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo, pero manipis ang puso mo. Yun ang maganda. Ang iba kasi, makapal ang puso, manipis ang mukha. Sabi, pagluto mo ako. O, nung pinagluto, ang tanong, naubusan ba siya ng harina? Naubusan ba siya ng langis? Mga kapatid, walang giver sa Bible at maging sa mga churches. Those givers can testify how the Lord blessed them. Handa po natin yan. Always believe the impossible. Because in God, nothing shall be impossible. That is how to keep our churches alive in these last days. Ako'y naniniwala, hindi lang po kayo mga mananampalataya dito. Pero but where are they? Where are they? Make God first in your life, and God will make you first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga members ng Northside Bible Baptist Church, bukas, dapat excited po tayo. Anniversary, anong ibibigay natin sa Panginoon? Isa sa magandang ibigay natin sa Panginoon, mga kaluluwang maliligtas. Bring visitors tomorrow, and we'll see that God will work through the Holy Spirit that people will be saved. Amen. Tayo po magsayang lahat. Ako po naniniwala na ang Panginoon ay nangusap sa ating puso. Sa mensaheng yan, ako ay naniniwala na ang Diyos ay nangusap. Tayo po ang nakakaalam. Tanungin natin ang ating sarili. Anong ginagawa ko ngayon sa Panginoon? Anong nagmo-motivate sa akin? Huwag tayong mabuhay ng status ko na yung hanggang doon na lang tayo. God's plan for your life is to be blessed by God. God wants to bless you. God wants to use you. Would you make yourself available? Would you make yourself available? Lord, whatever you want me to do, I will do it. I'm going to surrender my life. I'm going to give my life. I want to be a blessing sa simbahan. I want to be a blessing sa gawain ng Panginoon. Kung yan ang nasa puso natin, what is your plan, mga kapatid? Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. We need to make decision. What we are today is because of our decision yesterday. What is your plan? Ako naniniwala ang Panginoon ay nangusap sa ating puso. Pastor, please include me in your prayer. I really want to be a soul winner. I want to serve God. I want to do the things that God wants me to do. Would you raise your hand? I'm going to pray for you. Pastor, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I want you to be honest with God. I want to be a soul winner.